And then, to-confirm na lang din. If nabigla ako sa umaga pala tayo, akala ko mamaya pa tayo. Okay, wait lang delete lang ako ng saan tayo last natapos? Annuity with continuous compounding po, sir. Okay, good. Sige. So, share ako ng screen. Bakit may sulat? Wait lang Okay, game. Sure na to. Okay, last time we talk about the different types of annuity. So, kung matatandaan ninyo yung ating previous discussion, no? So, sa previous discussion natin, discuss ko sa inyo or in-introduce ko sa inyo yung different types of cash flow diagram. Diba yung una is yung single cash flow diagram. Pangalawa is yung uniform series o yung annuity natin, which is kakatapos lang. And then, ito na nga yung pangatlo, which is the gradient series. So, dito sa gradient series, it is a series of cash flows where the amounts change at every period. So, there are two types of gradient series. The arithmetic gradient series and the second one is the geometric gradient series. So, mas palawakin natin yung two types ng gradient series. So, first thing, pag-aralan muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng gradient series natin. An arithmetic gradient cash flow is one where the cash flow changes, it's either increase or decrease by the same amount in each cash flow periods. So the amount of increase or decrease is called gradient. Dito sa ating arithmetic gradient series, so yung principle and application nito is similar sa mga naging discussion natin. So kailangan aware tayo or alam natin yung different types of yung annuity, lalo na sa ordinary annuity. Kasi itong arithmetic gradient series is a two cash flow diagram. Combination siya ng ating ordinary annuity and then ng gradient series. So meaning to say, itong arithmetic gradient series is a combination of an arithmetic and gradient series. So before, di ba, pag naman nagsosolve tayo ng mga una nating types of annuity and kahit sa mga previous topic, kinukonsider natin or pinaghihiwalay natin yung nagiging cash flow ng present worth and future worth. So similar lang din dito sa ating arithmetic gradient series. Sa arithmetic gradient series, so we will consider yung present worth and future worth. But take note, paano ba nandun pala madedetermine ng isang problem is an arithmetic gradient series? Sabi dito, nag-i-increase or nagde-decrease yung value, amount. Pag amount yung nag-i-increase or nagde-decrease, ang tawag sa kanya is arithmetic. Balik lang tayo dito. Dito, ang nag-i-increase or nagde-decrease is yung amount. Sa geometric, ang nag-i-increase at nag-i-increase naman is yung percentage. Okay? Nakalimutan ko lang sabihin na kung ano yung difference ng dalawa. Amount yung nagbabago dito, percentage ang nagbabago sa geometric. Okay? Goods tayo. So sabi ko nga sa inyo, combination ng ordinary and ng geometric. So considering, wait lang, maglagay lang ako ng maglagay lang ako ng slides. Walang slides. Share ulit ako ng slides.
Bakit ganun? Hindi ako makatype. Wait lang. Hindi ako makatype. Game. Okay. Again, arithmetic series combination ng ordinary and geometric series. So, una muna nating pag-usapan yung ordinary. O, recap lang tayo, mag-recall tayo ng ating ordinary annuity. Again, we have to consider the present worth formula. So, sabi ko nga sa inyo, ang arithmetic is combination ng ordinary annuity. So, i-consider natin dito is yung ordinary annuity. Alam natin that the ordinary annuity, yung present worth is located at year 0 and yung first payment is located at year 1. And yung last payment is located at year end. Tama ba yung ating cash flow diagram in terms of ordinary annuity? Yes po, sir. Okay, good. And then, alam natin that the formula in getting the present worth of an ordinary annuity, again, nagre-recall lang tayo, is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I. So, ito mamaya gagamitin natin sa ating arithmetic gradient series. Ito, kung mapapansin nyo dito sa ating cash flow, ito yung ating ordinary. Nakalimutan ko pala ituloy ng cash flow. Combination siya ng ordinary. Ito yon. Ihahatiin ko lang Starts at year 1 and it lasts at year end. Ito yung annuity natin. Ito yung ating ordinary annuity. And then itong triangle na to, ito yung tinatawag nating gradient series. Sorry, hindi ko na-discuss to. Yan, ito yung tinatawag nating gradient series. Tatandaan nyo, sa gradient series, yung G na tinatawag natin, ito yung tinatawag nating gradient amount. Amount of gradient, which is, ito yung sinasabi ko sa inyong nag-i-increase or nagdi-decrease. Kapag may nakita kayong value na nag-i-increase or nagdi-decrease, ito ang tatawag doon is gradient amount. Take note, at year 1, yung gradient amount natin is always equal to 0. And yung first gradient amount natin starts at year 2. Meaning to say, nagkakaroon na ng value at year 2. Okay, tatandaan na. Kung example, at year 1 may value dito, so meaning to say, wala pa siyang gradient. 0 ang gradient niya. Pagdating sa year 2, may annuity dito plus may gradient dito. Example, ang gradient natin is equivalent to 1,000. At year 3, may value ng annuity dito, so meaning to say, ito is 2G. So magiging 2,000. Naintindihan? Kaya A plus G, A plus 2G, then A plus 3G, so on and so forth. Maliwanag po sa cash flow diagram pagdating sa gradient series? Yes po, sir. Okay, good. So, sige. Okay, ilagay ko lang dito, para mas maintindihan natin. Again, A lang muna to. Pagdating at year 2, meron na tayo yung G. Pag year 3, 2G. Pag year 4, 3G, so on and so forth. And then take note that this line is a straight line since linear siya, arithmetic nga So linear siya. And the formula in getting the present worth of an arithmetic is G all over I times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I minus n all over 1 plus I raised to n. So ito po ang formula natin in getting the present gradient of an arithmetic series. Maliwanag po? Yes po, sir. So, to sum up, yung general formula ng ating gradient series, di ba, combination niya ng ordinary, is yung ating ordinary present worth plus the ordinary gradient.
So pag it is increasing. So P total natin is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I plus G all over I times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I minus n all over 1 plus I raised to n. So ito po ang ating pinaka-simplified formula ng ating present worth in terms of an arithmetic gradient series. Okay po tayo dito sa formulang to? So sasauluhin niya yan. May mas mahaba pa dyan, huwag kayong mag-alala. Kung kayo nahahabaan dyan, may mas mahaba pa dyan. Goods. Yes po, sir. Okay. Ito is increasing. Sir, paano naman po pag decreasing? So pag decreasing, magbabago lang yung ating general formula ng P total is equals to POA minus PG. Okay? Kapag decreasing, mababago lang. Kung kanina positive, ngayon magne-negative. So, paano yung magiging cash flow diagram? So, ganito naman. Again, assuming that the present worth is here, at hindi naman pala assuming, always at year 0. So, 1 to n, So, lagyan na natin ng value. 3, 4, and 5. So, ngayon, kung kanina, pag ganito siya, ngayon, pabaliktad naman siya. So, ganyan yung magiging cash flow diagram naman natin in terms of decreasing arithmetic gradient. Example, kung ito is 10,000, magdi-decrease, mayroon daw tayong gradient na 1,000, meaning to say, ito is 9,000. By 8,000, 7,000, 6,000. Okay? Kumbaga ito is A plus G, A plus 2G, A plus 3G, A plus 4G, A plus 5G. Goods po. Pabaliktad naman siya. Goods. Yes po. Wait lang. Give me 1 minute. Okay. Maliwanag tayo kapag decreasing naman. So, yan lang Sir, naman may yung tanong mababa. po. Yes po. Sir, hindi po, pwede ka pong maging kunwari ay sa year 1 po ay A na lang po, tapos sa 2 po ay A minus G na lang po. Hindi. Hindi. Ito is A minus G. Hindi. Kasi halimbawa, example lang ang A natin dito, for example, meron tayo ditong A, halimbawa may A tayo dito na 5,000. Diba A ito? At year 6. No? Kung i-consider natin siya as yung A minus G, ay pwede rin hindi. Kasi ang A natin is 5,000. 5,000 minus 1,000 is 4,000. So, hindi na-derive yung 9,000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, hindi siya pwede. Okay po, sir. Thank you po. Okay, goods. So, meaning to say, ang formula natin for the arithmetic gradient series in terms of a decreasing value is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I minus lang G over I times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I minus n all over n plus 1. So ito po ang ating formula naman pagdating sa decreasing value. Okay? Gets po? Yes po. Yes po, sir. Okay.
O do you have questions before we proceed to our first problem? May question kayo? Sige. Sir, hindi na po i-raise sa end po yung yung sa... Ay, 1 plus I pala to. No? Sorry. Ito ba? Opo, sir. Mali ang formula ko. Sorry. Thank you. So, dapat pala siya is 1 plus I raised to n. Yan. Okay na? Goods? May question pa? Okay na po, sir. Okay, good. So, sige, stop presenting lang ako and then let us try to solve problem number 1. Dagdag lang ako ng shared slide. O, dapat nakakasabay. Sabihin pag hindi. So, okay, dito. Pabasa naman ako Castillo, brother. Sir, sino pong Castillo? Si Luigi. Find the present worth of all the cash disbursements using gradient interest formulas if money is worth 15% per annum. Annual cash disbursements increase by 1,000 pesos every year thereafter until the end of the 4th year. The first cash disbursement amounts to 5,000 pesos. Okay, goods. So, sir, paano po kaya namin malalaman based doon sa problem na siya ay isang arithmetic? Isa sa gradient. Yan, no? May mga keyword na naman. Gradient. Sir, di ba meron tayong dalawang type ng gradient? Arithmetic and geometric. So, paano ba natin madedetermine na pagbasa pa lang ng problem, siya ay arithmetic? Di ba? Sabi ko sa inyo, nag-i-increase or nag-i-decrease yung value or amount. Ano ba yung nag-i-increase dito? Diba? Pera, no? So, meaning to say, siya ay under ng arithmetic gradient series. Okay, good. So, ganun lang mag-evaluate. So, let us try first to break down all the given. Okay, ang ahin natin is 15%. Itong 1,000, saan sa indicated? Sa G po. Sa G. And then, yung ating 5,000 is? Annuity po. Annuity. Okay, goods. So ngayon, okay na tayo. Ang N natin is 4. Dagdagan natin. So ngayon, okay na tayo. So, since present worth yung hinahanap, we need to consider the present worth cash flow diagram. Nga pala. Di ba, nahihirapan tayo mag-evaluate kung paano natin masasabi ng isang araw is positive or negative for present worth and future worth. Ngayon, kung sa problem, hindi talaga natin ma-evaluate kung pataas or pababa, let us try to assume kung anong gusto ninyo, pataas or pababa. Pero, kung determined naman, no, like example, nagwi-withdraw, so hindi pwede tayo mag-assume. Alam naman natin kung ano yung mga magiging araw kapag mga ganong senaryo. Kaya lang take note kapag halimbawa lang sa problem, hindi natin ma-determine. So let us try to assume. Pwedeng pataas or pwedeng pababa. I-consider ko yun. Okay? Sige. Ngayon dito, hinahanap is yung present value. Alam natin that the present worth is located always at year 0. So, i-assume natin na pababa yung ating present value. Pero dapat pababa naman talaga. So, ang first payment natin is 5,000. And then, sabi dito, until the end of 4 years. So, lagay tayo ng 4. So, meaning to say, yung annuity natin is nandito. Ito tinatawag nating 5,000. Ngayon, nagkaroon daw ng increase in payment ng 1,000. Take note again that our gradient starts at year 2. Meaning to say, yung 1,000 natin is nandito. Ito, magiging 2,000. And ito, magiging 3,000. Okay po tayo doon sa ating cash flow? Goods, naiintindihan? Yes, po. Okay, ito yung ating option 1. Paano kaya yung pwedeng maging option 2 nating cash flow diagram?
Pwede nyo rin itong i-consider, no? P, this one is 5,000. Kumbaga, kinuha nyo na lahat. 6,000, 7,000, and 8,000. So, 1, 2, 3, 4, 0. And then ito is ganun. Yan. So, maliwanag po sa ating cash flow diagram. So, both are considered as correct sa ating cash flow. Goods? Yes po, sir. Okay, sige. Yun lang naman. Alam natin that the formula, the general formula in getting the present worth is yung P ng ordinary plus ng PG. So, bakit nag-derive nga, no? Again, di ba itong ordinary annuity na to? Ito. Ang main goal natin is papuntahin at year dito. Itong gradient cash flow diagram, ang main goal natin is papuntahin dito. Kaya naging PT is equals to POA plus PG. And then increasing naman, so positive din naman. Okay, just yun lang din naman. Sinare ko lang. So, ako, ang ginagawa ko, minamano-mano kong isolve para malaman ko, baka mamaya pag manunulad ako sa katabi ko, alam ko kung saan ako nagkamali. Manu-manuhin natin. Ano? So, start muna tayo sa P ordinary. So, A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n all over I. Paano yung cash flow diagram nga niya? Ganito. So, kung hatiin natin, nandito yung P. 1, 2, 3, and 4. Di ba yun yung cash flow diagram natin? Substitute lang. P ng ordinary annuity. Anong A natin? That is 5,000 times the quantity of 1 minus 1 plus. Anong I natin? 0.15 raised to negative 4. I-divide natin ng 0.15. Therefore, ang ating present worth ordinary annuity is equivalent to what? 14,274.8918. Yung sagot ng iba, same po nga, sir. okay, Same goods. po. So, goods. Ang ating ordinary annuity is 14,294.89181. So, ayun, di ba pala yung final answer? Maliwanag po, pagdating sa ating present worth ng ordinary, minamano-mano ko to ha, iniisa-isa ko. Pwede naman dire-diretso, pero mas maganda mano-manohin natin para pag sigared na mangangopya. Ay, anong POA mo? Patingin muna ako. Anong PG mo? Ayan, makakapag-derive na sa P total. So, tinutulungan ko na kayo kung paano kayo makakapanulad ng maayos. Mamano-manohin nyo. Kasi mahaba yung formula eh. Ano nga, Gareth? Oo daw, yan. Sa mga ayon. Sige, okay na tayo sa P total. So, PG naman. So, PG natin, alam natin that the formula is G all over I times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative all over I minus N all over 1 plus I raised to N pala to. Dito lagi ako nalilito. So, N all over 1 plus I raised to N. Okay, so substitute lang. So, PG is equal to, anong ating G? 1,000. So, 1,000 times the quantity, divide 0.15 times the quantity of 1 minus 1 plus 0.15. Okay, wait lang. Ilagay ko nga dito yung cash flow diagram. Dito yung P1. Example, magano ko dito. Diba ito yung portion na to? 2, 3, and 4. Ngayon, ano kayang magiging N natin? 3 or 4? Tingnan niyo yung cash flow diagram ha. Again, ang i-consider lang natin is yung gradient cash flow diagram. What do you think is our N? Again nasa gradient na tayo. 3 po, sir. Others po? Ano sa tingin ninyo?
With looking at this, considering this cash flow, ano po? 3 din po. Other answer. It is 4. Bakit 4? Diba ang main goal natin, itong gradient series is papuntahin dito at year 0. No? Diba yun naman ang main goal natin? Hindi at year 1. Nagagets? Kahit nandito yung ating cash flow diagram, pero ang kino-consider natin, papuntahin at year 0. So, patatalunin natin siya. Diba pag pinatalo natin 1, 2, 3, 4. So, 4 pa din. Okay po, goods? Hey guys. Yes po, sir. Yes po. Okay, sige. So, divide 0.15 minus 4 divide 1 plus 0.15 raised to 4. So, therefore, ang PG natin is equivalent to what? $19,030 po, sir. Pakicheck ako ng mabuti. PG, 3,786.4358. goods 3,786.435869. Nakakasabay ang lahat, nakuha itong PG natin? Engineers? Goods? Yes po, sir. Okay, goods. So meaning to say, kapag pinag-add natin itong dalawa, yung P total plus PG, yung P total natin is equivalent to what? 18,061.32768. Tama ba ako? Yes po, sir. O, nakuha ng lahat itong ating P total? Goods? Yes po, sir. O, do you have questions with regards present work pa lang yun ha? May future work pa tayo. Gets ninyo? May na-question kayo pagdating sa ating present work? Do you have questions? Wala naman po, sir. Okay, sige. Sir. Kung wala tayong question, yes po, may question, wala. Sir, doon po sa ordinary po. Yun po by 14294 or 14274 po? 274, sorry na. 1427. Mga ano? Okay pa. Thank you po. Okay na. Goods. Okay. So, next topic natin is all about... Nasaan yung aking slides? May sulat. Sige, wait lang. Tanggalin ko lang yung sulat. Okay, next topic natin, yun pa din, arithmetic pa din, pero we have to consider ngayon yung ating future work. Kung kanina present work, pag-usapan naman ngayon natin yung future work. So, same principle, same ng rule sa ating present work. Ang pinagkaiba lang, yung mga cash flow dinala sa present work, ngayon dadali naman sa future work. So again, kung ito yung ating magiging cash flow, 0, 1, 2, 3, 4. Diba? We have to consider the ordinary annuity. So, ang first payment starts again at year 1 and yung last payment starts at year end. And then, yung future work is located at year ano kaya? Saan located ngayon yung future work? Diba at year 4? Tama ko? So, sa last payment. So, example lang, last payment natin is at year 4. So, yung future work is located at year 4. Again, kung magkakaroon ng gradient, ang first gradient amount natin starts at year 2. Yan, example. And then, ayan. And then, ayan. Okay, goods tayo. So, similar din naman dyan ng cash flow. Pinagkaiba lang yung designation ng future work. Since nasa last, future nga eh. So, nasa pinakadulo siya ng value natin. Goods, goods. Okay, Yes, similar of lang course. yan. Okay, so sige. Again, same din ng formula, general formula. Kung kanina, P, ngayon naman gagawin natin F total is equals to
FA plus FG. Again, FOA, ordinary. Consider mo natin yung ordinary annuity. Ito yon, ito yung part na yon. And then, itong FG na to, itong part pa din ng ating triangle na to. Alam natin that the formula in getting the future worth of an ordinary annuity is A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I. Tama ba ang ating formula pagdating sa future worth ng ating ordinary annuity? Goods? Tama po, sir. Okay, goods. And then, mag-iiba naman pagdating sa FG. May formula yung PG and then may formula naman ng FG. So, ang formula naman ng FG natin is yung ating gradient amount, i-divide lang natin sa I times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I minus n. Okay. Again, kapag increasing plus, kapag decreasing minus. Okay, sige. Para aware kayo sa formula natin. Kapag increasing, ang F natin or ang F total is equivalent to A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I plus G all over I times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I minus n. On the other hand, kapag decreasing, ang F total natin is equivalent to A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I minus G all over I times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I minus n. So, sasauluhin nyo naman yung formulang yan pagdating sa future worth. Okay? Gagets po. So, same lang siya ng present worth. Formula lang yung pinagkaiba. Goods? Engineers? Yes po, sir. Sige nga, let us try to solve problem number 1. Wait lang. Nawala ang aking pa-problem. Lagyan ko ng konting twist yung ating problem para ma-challenge tayo ng konti. Para kumbaga ito ay practice na pagdating sa exam. So, a small gold mine, small gold mine yielded an equivalent of 500,000 during its first year of operation, 460,000 on its second year, and the amounts of increase decreasing by 40,000 every year, knowing that the mine can only operate up to 4 years. What is the equivalent annual yield of interest? So ngayon, i-evaluate muna natin ano ba yung hinahanap dito. Guys, sabay-sabay na tayong mag-solve. Anong hinahanap dito? Future worth. Future worth. Pakibasa ako ng mabuti ng tanong. Sir, yung gradient po pala. Again? Pabasa ko ng mabuti ng tanong. Lloyd. Lady? Nakakain ka na. Sir, annuity po ba? Annuity. Very good. So, annuity yung hinahanap dito. Paano po, sir? Hindi ko na problema kung paano nyo madedetermine, no? You have to evaluate. You have to understand yung ating problem. What is the equivalent annual yield if the interest equivalent annual is an annuity? Okay, goods tayo? Goods?
Sige. Opo, sir. Okay. Let us try now to evaluate all the given. Yung 500,000, saan siya designated? Future worth po. Wrong. Ay, ito pala. What is the equivalent annual yield interest considering, future worth gradient series. Yan. Using future worth gradient series. Yung ating 500,000, saan sa designated? Sa tingin nyo, guys. Yun po yung value po, sir, sa year 1 po. Very good. Siya yung ating value at year 1. Meaning to say, i-designated natin siya as P1. Okay? Kumbaga yun yung initial value at year 1. P2 natin is 460,000. Ano ang gradient natin? 40,000 po. 40,000. And then ang N natin is 4 years, which an interest rate is 10%. Punta tayo sa ating cash flow diagram. So ngayon dito, ang hinahanap is we will consider yung future worth gradient series. So alam natin that P1 is here. Una muna natin consider pala is yung interval. 1, 2, 3, and 4. Yung P1 natin is nandarito. 500K. Ang P2 natin is 460K. May value ba tayo ng P3? May makukuha ba tayong value ng P3? Kaya po, sir, makuha po. Ima-minus lang po yung 40K po dun sa 460 po. Very good. So, magiging 420. Sir, bakit? Kasi sabi nga dito sa problem mo, knowing that the mine can only operate up to 4 years. And up to 4 years daw, nagkakaroon daw ng nagdi-decrease daw ng 40,000 at every year. So, sakto. Okay, 380. Ito pwedeng mag-year 5 din. So, ngayon, dito, hinahanap natin yung annuity. So, hindi natin determine kung magkano yung annual value dito, di ba? Ang alam lang natin is yung mga present value at every year. Goods? Okay tayo sa cash flow? O straight line to? O yung future worth, sabihin natin nandito, yung ating F total. Okay? Naiintindihan yung ating cash flow diagram? Goods? Opo, sir. O ngayon, alam natin that the general formula ng FT is equals to FA, FOA plus FG. Paano natin makukumpit ang A? Sige nga, pa-brainstorm nga ako. Using the general formula. Oops, hindi kayo nag-react. This one is minus. Bakit minus? Kasi decreasing to, di ba? Minus yan. Sige. Using our general formula and also the cash flow diagram. Paano kaya natin makukumpit yung A? Lipat ko lang ha. Sige, umayo. Ale. Bale, sir, po? Future total po plus yung future gradient po. All over po nung 1 plus I raised to n minus 1. No. Timing, paano natin makukumpit yung A? No need to say the formula. Sa tingin mo lang. Ano po ulit po, sir? Paano natin makukumpit? Without saying the formula. Bigyan mo lang ako ng explanation. Ano po, sir? Yung value po sa year 4 po. Ay? Yun na po siguro yung annuity po. Kasi di ka po, sir, ang parang magiging formula po kapag po gradient ay parang 1A plus kapag po kunwari annuity po yung year 4 po. Tapos sa year 3 po ay A plus G. Tapos... Wrong.
Kasi malay mo, padagdag ko pa dito at year 5. Meaning to say, bababa pa yung annuity. Hindi mayapat nandire na tayo sa last, ito na yung annuity natin. No? Hindi nga natin alam yung annuity. Kaya inaalam natin kung ano yung annuity value. Pwedeng mag year 6 yan. No? Yes, Hans. Hindi lang po ako sure, pero feeling ko po ay kukuhanin muna po natin as a nation ng lahat ng payments po na yan. Ganyan po yung Again, magiging... sinabihan ko dito, using future worth gradient series, pero that is correct. O, dito lang, sa formula lang to. Nandito yung sagot. Adrian. Naka-mute ka ata, brother. Siguro po yung 500,000 po i-add lang po yung sa FG po. Wait lang. What do you mean? Bali, ililipat lang po yung FG sa kabilang side. Tapos, gamit po yung formula lang FOA. Makukuha na po din yung A po. Wrong. Nice try. Pa-brainstorm ulit ako, pa-brainstorm. O, tingnan niyong mabuti yung aking cash flow at saka yung aking general formula. Anyone, sige. Who wants to try? Sagot to ng tatlong section, ha? Luigi. Hindi lang po ako sure, pero yung gapong sa future total worth gap po ay kukunin po muna yun bago po tayo mag-proceed po sa pag-derive po ng formula ng A. Tama siya. Tama yon. Pero, paano natin makukumpit yung A? Malapit siya. Somehow, medyo malapit lang ng konti. Acceptable yung sagot. Tama naman. Okay, ganito. O, sirit na. Okay lang section ng di nakasagot. Anyone? Tingnan nyo lang to. Cash flow. Then tingnan nyo tong general formula. Mali-derive nyo na yan. Paano makukuha yung A? Kumbaga sabi ng mga nanay natin, tutuklawin na kayo hindi mo pa makita. Diba ganun lang madalas nung pang may pinapahanap sa atin tapos di makita. Pero kitang-kita na naman natin, tutuklawin ka na ng ahas, hindi mo pa nakikita. Parang ganun yung term dito. Okay, sige, ganito. Diba, dito sa ating cash flow diagram, pagandahin ko para hindi kayo malito. Ngayon, hindi natin determine kung ano yung value ng annuity. And hindi natin pwedeng sabihin na ang annuity natin is 380 kasi in 5 years, pwedeng magbago yan. Nagkakaroon niya ng changes. So, copy ko lang to. 420K. 460K. 500K. So, di ba, ito yan na, nilagyan ko na. Yan. Para dalawa. So, ngayon, para makuha natin yung F total, i-consider kaya natin itong lahat na buo. Consider kaya natin lahat na buo. Itong F total ito yung part na to. And then ngayon, itong FOE natin, yung annuity dito is gawin nating 500,000. Bakit? Kasi 'di ba, itong kabuuan, kapag minus natin dito, ang magiging sagot is ito, which is yung ating given. Tama? Now, again, paano natin makukompute? Yung FT natin, i-consider natin as kabuuan. So, para na makonsider natin, so A times the quantity of 1 minus 1 plus I, balik. 1
1 plus A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Ngayon, dito sa FOA natin, i-consider natin siya as a whole din. No, kasi i-derive nga natin itong F total. Para ma-derive siya, itong kabuuan minus nito is equal nito. No? Or kahit pwedeng FT, pwedeng gawin natin itong remaining. Okay? Or yung given natin. Goods. Again, itong kabuuan, diba ganito yan? Ayan. And then meron ditong ganito. So ito daw, ito yung tinatawag nating FOA. Kukonsider muna natin siya as a whole. Ngayon, pag minus natin itong triangle na to, which is ito yung FG, di ba? Ang magiging sagot is itong given natin. Nagets? Nagets? So kaya magde-derive tayo na ang gagawin nating A dito is yung 500K. Okay? Goods. Goods tayo? So parang ang mangyayari niyan, ang magiging general formula natin dyan, palitan lang natin ng designation para hindi kayo mahirapan, is yung ating F is equals to FOA at 500K, kumbaga ito yung overall to minus FG. So para makuha natin yung F, gagamit tayo syempre ng ordinary annuity. Kumbaga ito yung F total natin. Okay, A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I is equal to 500,000 times the quantity of 1 plus I raised to 4 minus 1 all over 0.10 of 0.1 to minus yung 40,000, dito na lang minus 40,000 times the quantity of 1 plus 0.10 raised to 4 minus 1 raised over 0.10 minus 4. So, makukumpute na natin yung ating annual. Nagets nyo kung bakit dito natin kinuha yung A? Kasi di ba itong portion na to is ito yung total cash flow diagram natin. No, 'di ba? Ito yung total cash flow diagram natin. Syempre, kung ito yung total cash flow diagram natin, dapat mag-equal din dito. So para mag-equal 'yan, itong kabuuan, i-minus natin dito. Ito yung magiging given natin. Dapat ang maging sagot natin is yung given. Naiintindihan? Goods. Naiintindihan yung part na 'yan? Sure kayo? Parang hindi kayo sure kasi kita ko yung mga nakanood kayong lahat. Goods? Kumbaga, i-add natin itong portion muna to. So, isasama muna natin siya as an ordinary annuity dito sa ating FOA. And then, i-minus na lang natin. Kasi nga, ang given lang naman is ito lang. Okay? Goods? Oh, what is our A? Manumanuhin yan para pwede namang dire-diretso. Yun nga lang, paano pag manunulat si Garen? So di kayo makakapag-checking. Yes, Carl. Sir, question lang po dun sa formula po sa future po sa gradient. Sadya po bang minus 40,000 lang po yan or i-divide pa po natin by sa interest? Okay, divide natin. Kasi may G over I yan. Meron akong nakikita ngayon nagkakalkyo. Bahala ka sa exam.
Sir, ang annuity po is whole number po. Ano daw? What is our annuity? Guys, calculate na lang yan. Yan. So, ang ating annuity is equivalent to 4,4,4,7 51.2859. So, nakuha ba ng lahat itong annuity? Nakuha nyo? Yes po, sir. 753 po ata, sir. 753. Oo nga, 753. Wait lang. 753. Okay? Goods? Yes po, sir. May question kayo pagdating sa ating, nga pala, sa exam, huwag kayong aasa na ang kinukuha lang is FT, TP. Katulad niyan, annuity. Sinampulan ko kayo, annuity. Ano? Pwede ring interest rate. Pwede ring number of years. Pwede ring period. So, nakadepende. Pwede ko yung laruin yung ating pwede kong laruin yung ating problem. No? So, paaral ako ng mabuti kung possible. Baka ito tanungin doon, possible yun. Okay? Goods. So, huwag kayo magre-rely lang dun sa mga FT ganon, PT. So, possible. Katulad nyo, nakitaan nyo na may annuity. Okay, goods. May questions kayo regarding dito sa ating topic? Kasi hindi na natin kayang i-cover yung susunod. Do you have question? Maliwanag? Wala naman po. So, naiintindihan nyo? Sige. Yes po. Okay. Kung kayo nahahaba na sa mga formulang yan, may mas mahaba pa dyan. No? So, yan. Sasoloyin natin. So, required talaga. May technique yan pero hindi ko pwedeng ituro. Mag-ano na lang kayo. Magmano-mano. No? Para kumbaga, pag hindi nyo natatandaan yung technique, at least alam nyo yung basic. Kasi yun yung pinaka-basic eh. Though mahaba lang siya. Ano nga? So, sige, may question pa kayo? Wala na. Do you have questions? None so far. Wala naman po, sir. So, sige. Ako siguro may share lang ako. Bukas na lang siguro may face-to-face naman tayo bukas, di ba? Bukas na lang para ramdam na ramdam nyo yung sasabihin ko for tomorrow. Okay, so sige. Yun lang naman. Actually, may geometric pa tayo. Bukas ko na lang i-discuss. Hindi ko talaga kaya in 1.5 hour i-discuss yung kasama yung geometric. So, yan na lang. So, again, paaral ako ng mga formula. Lagi ko naman sinasabi sa inyo and nire-remind na every time na magkakaroon tayo ng meeting, so padagdag ng padagdag yung formula natin, pahaba ng pahaba, padami ng padami, and then, ayun, kumbaga, at least marami kayong alam, no? Madami kayong balang formula pagdating sa board exam. Okay, goods? So, sige, yun lang naman. Thank you so much sa inyong lahat and happy Saturday. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.